Kinben Book 5 Chapter 55. Andrea, hindi ka maniniwala. Kaharap ko si Sir Jason Castro. Pabulong na wika pa nga ni Ricky at napaseryoso naman si Andrea sa kabilang linya. Really? Patingin ako, sabi naman ng dalaga sa kabilang linya. Kinamayan nga ni Ricky si Jason Castro. Yap, pero wala na ako sa basketball. Normal citizen na lang ako rito sa Palawan. May business, sabi nito, at makikita na nga sa buhok nito ang sinyalis na ito ay matanda na dahil marami na itong uban. Speechless ako, sir. Nanonood ako ng mga highlights ninyo a few years ago at naalala ko yung time na muntik na tayong manalo against Iran. Sabi pa ni Ricky na parang hindi na narinig si Andrea na nagre-request na patingin daw kung tunay. Napangiti naman ang kaharap ni Ricky at pasimpleng hinalo ang kanyang kinakain. Sir, pwede ba tayong magkwentuhan after ninyong kumain? Sabi na nga lang ni Ricky na naisip na pakainin muna si Sir Jason at siya naman ay tumayo para bumili ng sariling pagkain. Naisipan nga rin niyang bilhan ng maiinom si Sir Jason. Pagbalik niya ay nakangiti niyang inilapag ang isang soft drinks can sa tabi ng kinakain ni Sir Jason at napaseryoso ang lalaki dahil doon. Libre ko po, sir. Tanggapin nyo na po tapos pa-autograph. Sir, kumain lang po kayo. Wika ni Ricky na umupo agad na tila kinakabahan. Hindi nga niya alam kung bakit siya nagkakaganito. Ganito raw yata ang pakiramdam kapag may kaharap na isang sikat na tao. O baka dahil alam niyang kung gaano kahusay si Sir Castro noong napanood niya ito noong college siya. Hoy, hindi mo ako papansinin? Patingin ako kung si Jason Castro nga. May jersey niya ako, sabi naman ni Andrea at napatingin naman si Ricky sa screen ng kanyang phone. Tumango lang siya at pagkatapos ay pinindot niya ang panglipat ng camera ng kanyang phone para ipakita sa dalaga ang kaharap niya. Ala, si Jason Castro nga. Ang daya, paano siya napunta riyan? Bulalas ni Andrea at pagkatapos ay agad namang ibinalik ni Ricky sa front view ang kanyang mobile cam. Hindi ko alam, mamaya magkukwentuhan kami ni sir. Makinig ka na lang ha. Mahinang sabi ni Ricky at si Andrea ay nakaramdam ng excitement. Ang swerte mo, Ricky, nandyan pala siya sa Palawan. Sayang nga, at kung kailang nasa 30s na siya ay parang doon lang nagpick ang kanyang laro. Sa pagkakaalala ko, after nilang malaglag noon sa Iran ay nag-retired na rin siya kasi 37 years old na siya during that time. Matapos ngang kumain ni Jason Castro ay dito na nga si Ricky napangiti rito. Thank you rito sa soft drinks, sabi nga ni Sir Jason. Ano ba ang gusto mong pagkwentuhan natin? Hindi kita tatanggihan kasi I watch your game kanina at ang galing mo. Nagawa mo makipagsabayan kay Calvin despite na you're smaller against him. Sir, paano maging magaling na basketball player ng bansa? Ano ba ang mga ginawa ninyo para mapunta sa national team? Noong nagsisimula ba kayo mag-basketball, ano yung mga pinagdaanan ninyo bago kayo naging magaling? Ang dami kaagad na itanong ni Ricky at si Jason naman ay marahang napaseryoso at napangiti nang marinig ito mula rito. Isang bagay na ikinakatuwa niya sa isang tao ay ang kakayahan nitong magtanong. Base nga sa mga narinig niya ay mukhang gustong makarinig ng batang ito ng sagot mula sa kanya na pwede nitong i-apply sa sarili. Ano ba ang uunahin ko? Siguro doon na lang sa pagsisimula ko sa basketball. Tumango naman si Ricky at makikita nga rin si Andrea na nilakasan ang volume ng kanyang phone. May hawak pa nga ang dalaga na ballpen at notebook. Gaya ng typical na bata noon, madalas kong nakikitang may mga naglalaro ng basketball sa kung saan saan. Dahil sa mga naging kalaro ko kaya nalaman ko ito. Noong una, laro-laro lang. Tapos habang natagal, ay parang may kung anong drive sa sarili ko ang nagsasabing subukan kong makipaglaro sa mga taga-ibang lugar. Tapos doon na kami dumayo sa mga katabing barangay. Ang daming mga magagaling at hindi kami laging panalo. Mas marami nga ang talo ko noon. Hindi ko nga in-expect na makakarating ako ng PBA at mapupunta sa national team bago ako mag-retired. Hindi ko masasabing mahirap ba o madali ang pinagdaanan ko. Pero dahil nga nakasanayan ko na ang basketball ay parang nasa katawan ko na ito. Kaya kapag may hawak akong bola ay hindi na ako nagpapapigil maglaro noon. Natatawa pang wika ni Sir Castro. Si Ricky at Andrea naman ay tumatango lang. Itanong mo nga sa kanya if ano ang pinakamasaya at pinakamalungkot niyang naging experience sa basketball. Bulalas nga ni Andrea at agad naman itong itinanong ni Ricky.
Unahin ko yung malungkot na part, Sir Ricky. Ang matalo sa Asian Games at sa FIBA qualifiers. Kung maaalala mo, yung talo namin sa Iran bago ako mag-retired. Lamang na kami ng 5 puntos sa pagpasok ng last minute. Kaso nagkaroon ako ng turnover at pagdating sa game winning shot ay hindi ko na ipasok. Ilang months sa aking nag-sink in iyon. Pakaramdam ko, kasalanan ko kung bakit hindi tayo nanalo sa game na iyon. Finals na dapat tayo sa Asian Games noon. Ang masakit din noon ay nangyari iyon sa harapan ng crowd natin. Nakatanggap ako ng malakas na bumula sa kanila after ng buzzer. At iyon ang isang nakakalungkot na parte sa basketball ko. Iyong susuportahan ka lang ng marami kapag maganda ang ginagawa mo at kapag nagkamali ka ibabatuhin ka na ng masasakit na salita. Ang daming namba sa akin noong time na iyon at ang tagal bago nakalimutan ng marami ang pagkatalo naming iyon. Nakakalungkot iyon para sa akin kasi hindi nila alam ang katotohanan na gustong gusto kong manalo ng oras na iyon. Hindi ko gustong matalo. Pinangako ko kasi sa anak ko na magcha-champion tayo kaso hindi iyon nangyari. Kwento nga ni Sir Jason at si Ricky ay marahang napaseryoso nang marinig iyon. Kaya minsan mas gusto ko na lang na mag-cheer sa akin ay iyong mga malapit kong kaibigan at pamilya ko. Kasi alam kong kahit matalo ako, i-cheer pa rin nila ako. Mahabol pa ni Sir Jason at mula naman sa kabilang linya ng phone ni Ricky ay makikita ang pangingilid ng luha ni Andrea. Naalala nga niya ang nangyaring iyon sa Araneta at habang papalabas ang national team ay malakas na boo ang ibinabato ng crowd sa team. Lalo na kay Sir Castro na napabalita pang binato ng mga pinag-inuman sa may entrance ng venue. Doon na tayo sa masayang part, Sir Ricky. Natatawang wika ni Sir Jason dahil nakita niya na parang nawala ang saya ng kausap niya. Pagdating naman sa pinakamasaya, hindi ganoon karami ang sasabihin ko. Syempre ang manalo. Kasi kapag nananalo ako, ang team ko, marami ako napapasaya. Mga teammates ko, mga kaibigan ko, ang mga anak ko, at ang mga fans na rin. Ito lang ang sagot ni Sir Jason at nakuha naman ni Andre at Ricky ang punto noon. Masarap naman kasi talagang manalo sa basketball. After ninyong mag-retired, hindi ba kayo nag-coach o nag-train ng mga players? Iyong may nakikita kayong potensyal o magbuo ng team? Biglang tanong nga ni Ricky. May mga kumukuha sa akin para mag-train at para mag-coach pero tinanggihan ko. Mas tumatak kasi sa akin yung nangyari sa huli kong laro against Iran. Ayaw ko nang masisi. Isa pa, naging masaya na rin naman ako sa paglipat namin ng asawa ko sa Palawan. Mas naging tahimik at masaya na rin ako kasi kahit papaano ay may ilan pa ring mga taga rito ang nakakakilala sa akin. Hindi bilang nagpapatalo. Medyo natawa rin si Sir Jason sa huli niyang sinabi. Kundi bilang isang dating kilalang basketball player. Alam mo si Ricky, iyong bansag na best point guard in Asia, hindi ko yun tanggap kasi noong time na iyon ay halos nasa 2 at 3 position ang malalakas na manlalaro ng kalapit bansa natin. Walang kompetisyon noon gaano sa position natin na point guard. Napakuyom naman si Ricky nang marinig iyon. Huwag ninyong i-discredit iyon, sir. Magaling kayo. Isa pa, hindi naman lahat ng tunay ninyong fans ay makakapanood ng laro ninyo. Karamihan ng totoo ninyong fans ay nasa bahay lang noon. Sila ay yung hindi kayo ibubo kahit panatalo kayo. Napangiti naman si Jason Castro nang marinig iyon. Alam ko naman iyan, nagkataon lang na may what if pa rin ako sa sarili ko hanggang ngayon. Noong time kasing iyon, iyon ang time na inakala ng marami na ang lineup na mayroon kami ang magiging pinakamalakas sa Asia. Maraming umasa na babalik sa bansa ang maging best Asian team. Kaso nabigo kami at after noon, wala nang nangyaring improvement. Marami na ang nawala ng pag-asa dahil napag-iwanan na tayo ng mga kalapit nating bansa. Maging sa SEA Games ay natatalo na rin tayo. Kasama ko pa noon si Ko pero bigo kami. Sa tingin nyo ba, sir, may pag-asa pa tayo sa international games? Especially sa ASEAN Games, sa SEA Games? Tanong pa nga ni Ricky. Hindi ko alam. Siguro kung ang paglalaro nila sa team ay iyong magagaling na may dedikasyon sa basketball at handang magdala ng bandera ng bansa. Baka pa. Kaso sa panahon ngayon, naging negosyo na ang national team natin. Kaya siguro, mas magandang mag-stick na lang tayo sa local games na mayroon tayo. Sabi na nga lang ni Sir Jason na napatingin na lang sa malayo. Palagay nyo ba, sir, nakakapaglaro ako sa national team? Biglang tanong nga ni Ricky na ikinaseryoso ng kaharap niya
maging si Andrea sa kabilang linya. Napailing si Jason. Ayaw kong pababain ng kumpiyansa mo pero maliit ang chance. Hindi sila kumukuha ng maliit na point guard o player. Sa pagkakaalam ko ay at least 6-footer ang gusto nila at palakasan din ang pagpasok. Kailangan mo ng koneksyon. Napangiti naman si Ricky nang marinig iyon. Kahit pa po ako ang maging pinakamagaling na basketball player ng bansa. Nang marinig naman ito ni Jason ay marahan siyang napaseryoso. Tiningnan niya sa mata ang binata kung nagbibiro ba ito o hindi. Para maging pinakamagaling na player ng bansa ay kailangang maging MVP ka sa alinman sa Maharlika League o PBA. Kasi iyon ang basihan ng karamihan kahit ng mga analyst dito sa bansa. Sabi naman ni Sir Jason at tumango si Ricky. Ganoon po pala, may ideya na ako. Sabi ni Ricky na ikinaseryoso lalo ng kanyang kaharap. Pero hindi magiging madali ang pagdadaanan mo para mangyari iyon. Malalaki ang mga makakalaban mo. Alam ko po iyon. Pero kaysa isipin ko ang kahinaang nakikita ng marami sa akin, mas nakapokus po ako sa mga bagay na nag-e-excel ako sa loob ng court. Mabilis namang wika ni Ricky na tila ay kinaseryoso ni Jason. Bigla nga rin itong naalala ang performance nito kanina sa laro. Napangiti si Jason nang hindi namamalayan sa sinabing iyon ni Ricky. Sir, may mai-advise ba kayo sa akin pagdating sa basketball? Tanong pa nga muli ni Ricky at napaseryoso na lang si Jason sa tanong na iyon. Kailan ba raw huling may nagtanong nito sa kanya? Parang sa pagkakaalala niya ay napakatagal na nang huling may nagtanong nito sa kanya. Wala pa siya sa Palawan noon. Maging humble ka lang, sagot naman ni Jason at nang marinig ito ni Ricky ay agad siyang tumango. Si Andrea naman ay napangiti dahil hindi ito ang inaasahan niyang sagot mula kay Jason Castro. Akala kasi niya ay about sa basketball ang sasabihin nito. Attitude ang kailangan mong alagaan kasi kahit magaano ka kagaling na manlalaro, kung pangit ang ugali mo ay madali kang makakalimutan ng mga manonood. Kasunod nga rin noon ay ang biglang pagdating ng isang babaeng nakasuot ng pantulog at lumapit kay Jason. Papa, ang tagal mong bumalik. Iyong pinapabili ko. Bulalas ng babaeng teenager. Ay oo nga pala. Natatawang wika ni Jason na agad na napatayo. Sinimangutan naman siya ng anak niya at napangiti si Ricky sa reaksyon nito. Nakita nga ni Ricky ang biglang paggaan ng aura ni Sir Jason dahil sa anak nito. Nga pala, anak ko, si Andrea, basketball analyst sa bahay. Pabirong wika ni Jason at napangiti agad si Ricky nang marinig ang pangalan noon. Si Andrea naman na nasa kabilang linya ay napangiti nang marinig ang pangalan ng anak ni Jason Castro. Papa, siya si Ricky Mendez hindi ba? Tumango naman si Ricky at agad nang umiti ang anak ni Jason. Para kang si Papa maglaro noong naglalaro pa siya. Nag-i-enjoy sa pagbabasketball. Sabi ng dalaga at napaseryoso naman si Jason Castro nang marinig iyon. Anong sinasabi mo Andrea? Wika ni Jason na parang nahiya kay Ricky. Nga pala Ricky, may isa pa akong advice sa iyo. Kung gusto mo talagang mangyari yung gusto mo sa pagbabasketball mo, ituloy mo lang at kalimutan mo ang sinabi kong maliit ang tsansa. Walang imposible sa isang taong may pangarap. Iyan ang tandaan mo. Wika nga ni Jason Castro na ikinangiti lalo ni Ricky at mula sa kung saan ay bigla na lang siyang napasalita rito nang hindi inaasahan. Sir, huwag kayong mag-alala. Sa oras na makapasok ako sa national team, tayo ang magiging pinakamalakas na team muli sa Asia. Napaseryoso na nga lang ang anak ni Jason nang marinig iyon. Napatingin nga rin siya sa kanyang ama na marahang nagdilim ang paningin dahil hindi niya alam kung paano magre-react dito. Marami ka pang pagdadaanan. Mayroon pang Mimaropa League at may Maharlika League pa. Pero may pakiramdam akong magagawa mo iyan. Lalong napangiti si Ricky nang marinig iyon at bago pa nga niya makalimutan ay agad siyang nagsabi rito na hintayin siya rito dahil magpapa-autograph daw siya ng dalawa niyang jerseys. Sige, sabi na nga lang ni Jason at makikita ngang dali-dali si Ricky na lumabas ng convenience store. Papa, yung sinabi niya, I remembered na ganoon din ang sinabi mo sa akin noon. Oo, yung promise ko sa iyong hindi ko natupad. Sabi naman ni Jason at agad naman siyang kinurot ng kanyang anak sa tagiliran. Nakaramdam nga si Sir Jason Castro ng tuwa dahil kay Ricky Mendez. Hindi niya alam kung ano ang ginawa nito pero bigla nitong binago ang pananaw niya
dahil sa mga sinabi nito. Paano nga kung ang batang ito ang makagawa noon? Hindi na ako makapaghintay. Tama, kukunin ko ang contact number niya. Samahan mo nga pala ako bukas sa mall. Magtitingin tayo ng sports gear. Wala na akong panlaro. Siguro maganda rin na magpatayo na ako ng basketball half court sa bahay natin. Pagbibigyan ko ng request mo at ng kapatid mong si Ricky. Talaga papa? Tumayo naman si Jason na napangiti na lang. Kapangalan nga rin ni Mendez ang isa niyang anak na lalaki, ang sumunod sa kanyang panganay na si Andrea. Pwede ko naman sigurong itrain si Ricky dahil basketball player naman ang papa ninyo. Sabi pa nga ni Jason at ang anak nga niya ay hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Makalipas kasi ang ilang taon ay ngayon lang niya narinig na magsabi ng ganito uli ito. Siguro pwede ko rin matrain si Ricky Mendez bago matapos ang Mimaropa League. Naitanong pa nga niya sa sarili. Iyon ay kung gusto lang naman niya.